Pasado 4:30 ng hapon sa tabi ng open cemetery ay nagluluksa ang pamilya Herrera. Nakatayo ang buong pamilya sa tapat mismo ng puntod ni Aling Lea, nanay ni Gino na siyang ama ng tahanan. Namatay ang matandang babae matapos atakihin habang pauwi mula sa simbahan. Nakaakbay ang Ginoo sa 8 buwan niyang buntis na asawa na nasa kanan at kay Jack naman, panganay niyang anak na nasa kaliwa. Kasama rin nila ang 13 years old na si Carter, pangalawang anak ni Gino na akbay-akbay naman ang kanyang kuya. Mahal na mahal pa naman ng mag-anak si Aling Lea dahil mabait, mapagmahal at napakamaalalahaning tao. Nanay Lola, mamimiss po kita ng sobra. Niyakap kaagad ng edad 30 buntis ang pangalawa niyang anak para aluin ito. Si Jack naman ay tahimik lang na umiiyak habang nakaakbay naman ang kanyang ama. Huwag kayong mag-alala mga anak. Kung nasaan man ngayon si Nanay Lea, siguradong babantayan niya tayo at hindi tayo pababayaan. Tama ang nanay niyo mga anak. Kaya kahit malungkot na mawala ang nanay, kailangan nating magpakatatag lahat. Salamat po sa pag-aalaga sa amin, Lola. Pagkatapos ng pagluluksa ng pamilya Herrera ay sabay-sabay silang naglagay ng bulaklak na napitas lang nila sa daan. Nag-alay din sila ng taimtim na dasal at pagkatapos noon ay umuwi na ang mag-anak. Mag-aalas 5 na rin kasi at hindi maganda sa isang buntis na manganganak na magstay pa ng ganong oras sa labas ng bahay. Sakay ng kanilang tricycle ay dumaan muna sila sa palengke para maghabol sa pamimili ng makakain para sa hapunan. Kalimitan kasing maagang nagsasara ang mga pamilihan sa kanilang lugar kaya hanggat maaari ay mamimili rin dapat ng maaga. Mabuti na lang ay nakabili pa sila ng isda at mga gulay sa mga tindahang palagi nilang binibilhan. Yun nga lang ay hindi agad nakaalis ang mag-asawa sapagkat nakipagkwentuhan pa sila sa tindera ng isda na si Aling Chuchay na ninang ni Jack. Hindi kasi nakadalo ang ginang sa paglilibing kaya nakibalita na lang siya sa mga nangyari. Tinanong na rin ni Aling Chuchay kung kailan manganganak si Alice na sinabi ng mag-asawa na sa susunod na buwan na. Bago umalis ay pinayuhan pa ng mabait na ninang ni Jack ang buong pamilya na mag-ingat, lalo na sa panahon ngayon na naglipana na ang masasamang elemento. Nalalapit na kasi ang tinatawag na panahon ng solstiyo o araw ng patay. Nagbigay pa ang ginang ng Carmen de Guerra, isang pulang tela na tinahi ng maliit na parisukat na may palaman na bala ng baril. Ayon kay Aling Chuchay ay mabisang pangontra daw ang Carmen de Guerra sa usog, palipad hangin, kulam, masamang mahika at sakit na gawa ng masasamang elemento. Bukod doon ay epektibong proteksyon ito ng mga buntis sa kung ano-ano pang masasamang nilalang o alagad ng kadiliman katulad na lang ng mga aswang o engkanto. Thank you sa regalo mo, Maring Chuchay. I-bless pa sana ni Lord tong tindahan niyo. Sige na Mare at aalis na kami dahil magdidilim na. Pagkatapos makapagpasalamat ay nagbiyahe na ang pamilya Herrera. Pasado 5:30 ng hapon ay nakauwi na sila ng bahay at nagluto kaagad ang babaeng buntis na tinulungan ng panganay niyang anak. Si Gino naman ay tinuloy ang pag-aayos at paglalagay ng alambre sa kanilang bakuran sa tulong ng kanyang anak na si Carter. Nangangalawang na kasi ang mga yon at inanay na rin ang kahoy kaya kinailangan niya na rin talagang palitan. Nang matapos na ay sa kanya pinagningas ang tira-tirang mga kahoy at tumambay muna sa labas ng bahay habang naghihintay na maluto ang pagkain. Pinagmasdan niya rin ang anak na si Carter na nagsasariling maglaro sa loob ng bakuran kasama ang aso nilang si Morley na isang Philippine Forest Dog. Nang makita niyang tumigil sa paglalaro ang anak at napatingin sa damuhang nasa labas ng bakuran ay napatayo siya. Tumahol-tahol din kasi si Morley roon na para bang merong nakikita. Ano yun, nak? May nakita po akong mga kuneho, tay. Mga 2 siguro, itim tsaka puti. Kaya nga po tahol ng tahol tong si Morley. Talaga? May mga kuneho sa damuhan?
Opo, Tay. Dun po sa banda ron, oh. Natigilan na ang mag-ama sapagkat mula sa dulo ng damuhang tinatanaw nila ay meron silang nakitang isang babaeng hindi pamilyar sa kanila. Maganda, maalindog, mapang-akit at tila nangungusap ang mga mata nito habang nakatingin sa kanilang mag-ama. Nag-iwan lang ng ngiti ang misteryosang babaeng ito bago ito umalis sa kinatatayuan. Samantalang nakapagtataka naman na tila biglang nanahimik si Morley at bumalik sa doghouse nito. Sino po yun, Tay? Parang ngayon ko lang po siya nakita. Hindi ko rin kilala, anak. Mauna ka nang pumasok sa loob ng bahay. Hihintayin ko lang maupos ang pinaningas ko. Sige po, Tay. Pagpasok ng batang lalaki sa loob ng bahay ay bumalik na kaagad si Gino sa pwesto niya kanina. Ilang saglit pa ay napatingin siya sa papadilim na kalangitan habang dinadama ang malamig na samyo ng hangin. Kaya lang, biglang napawi ang momentum niyang yon nang may humuning ibon na mula sa maliit na kakahuyang nasa pinakadulo ng damuhan na nasa likod ng bahay nila. Dahil sa ingay na yon, mula sa malaking puno ng balete na hindi kalayuan sa kanilang bakuran ay nagliparan ang maliliit na ibon na nabugaw ng nakakatakot na huni. Paglingon niya sa dakong yon ay nakalayo na ang mga ibon. Tumayo siya at lumapit sa siga sakato binuhusan ng tubig mula sa tabo kaya kumalat ang usok sa buong paligid. Tay, tawag na po kayo ni Nanay. Kakain na raw po tayo. Susunod na ako, anak. Isasara ko lang ang gate natin. Okay po, Tay. Pagbalik ni Carter sa loob ng bahay, ay lumigid muna si Gino sa palibot ng kanilang bakuran at sinigurong maayos ang pagkakagawa niya sa nasirang bakod. Paglingon niya sa damuhan ay nakakita nga siya ng kuneho pero hindi na niya ito nasundan ng tingin dahil madilim na ang paligid. Kailan pa nagkaroon ng kuneho sa damuhan dito sa likod bahay? Napaismid na lang siya bago pumasok sa loob ng bahay kung saan naaabutan niyang mag-iina sa kusina na nag-aayos na ng kanilang hapagkainan. Tay, kain na po. Pangga, pwede bang pakisindihan nga muna ang kandila sa altar? Nakalimutan ko, eksaktong 6:00 na pala. Kaagad sinindihan ng padre de familia ang kandila sa altar. Pagkatapos ay nagtungo na siya sa kusina. Naghugas ng kamay at umupo sa tapat ng hapagkainan. Let us pray na. Jack, ikaw na magdadasal ngayon ha. Sige po, Nay. Ngumiti lang si Gino habang tinatapik-tapik ang panganay na anak sa balikat. Dahil doon ay kaagad na nag-sign of the cross si Jack bilang panimula ng panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sumunod din sina Ginoong Gino, Ginang Alice at Carter sa pagsasign of the cross at pagkatapos ay nagpatuloy na ulit ang binata sa pagsasalita. Loving Father, as we gather for this meal, we thank you for blessing us with abundant food and drink. Please bless our conversation as we enjoy food and one another's company. May we be strong in virtue, firm in time of trouble. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. 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 Kain na! Malungkot man sila dahil sa namayapang mahal sa buhay, ay sinikap ng mag-asawang Herrera na maging masaya at malakas. Ngumiti sila para sa mga anak at magkasunurang nagsandok ng kanilang makakain. Tahimik nilang pinagsaluhan ng hapunan na nasa hapagkainan at nang matapos ay tinipon-tipon pa ng babaeng buntis ang mga natirang pagkain para ipakain sa aso. Nang napansin naman siya ng matipuno niyang asawa ay lumapit ito at kinuha ang platong pinaglalagyan ng mga tirang pagkain. Akin na yan, mahal. Ako na magpapakain kay Morley. Naalala ko na naman tuloy si Nanay Lea. Siya kasi ang palagi nagpapakain kay Morley. Palagi niya pang tinitirahan yun ng ulam. Huwag ka nang masyadong malungkot. Siguradong hindi magugustuhan ni Nanay kapag ganyan. Magiging okay din ang lahat, Pangga. Makakasama rin kay Baby Junie kapag masyado kang nagpadala sa lungkot. Pagkahagod ni Gino sa likuran ng asawa ay kinuha niya rin kaagad ang mga tira-tirang pagkain. Pagkatapos ay lumabas na siya ng bahay at nagtungo sa harap ng doghouse ni Morley.
Nagtaka siya ng bahagya dahil palaging excited ang kanilang aso sa tuwing pinapakain ito. Sa katunayan, kapag narinig na nito ang pagbukas ng pinto ng bahay, ay lumalabas na kaagad sa kanyang lungga at tumatahol-tahol habang nagkakakawag ng buntot. Morley, ito na yung food mo. Labas ka na dyan. Ilang beses niyang inalok ang aso pero hindi talaga ito lumabas, kaya sinilip na lang niya ito sa loob ng pinaglulunggaan. Nang makita niyang tila hindi kampante ang alaga, ay napabuntong hininga na lang din siya bago iniwan sa harap ang pagkain. Namimiss mo na rin si nanay, no? Pasensya ka na, kami na talaga magpapakain sa'yo araw-araw. Kasi si nanay, nandun na siya sa langit. Magagalit yun kapag hindi ka kumain, sige ka. Pagkaungot ni Morley ay marahan itong lumabas ng doghouse sa kanilantakan ang pagkain nasa harap nito. Nakaramdam naman ng relief si Tatay Gino habang pinipet ang aso. Ilang saglit pa nang pabalik na siya sa loob ng bahay ay merong biglang umalulong na aso mula sa hindi kalayuan. 3 beses yon na naulit bago tumigil. Nakita pa nga niya ang mga maliliit na ibon na nagpapahinga sa malaking puno ng balete na nagpulasan dahil sa nabugaw sa nakakakilabot na alulong. Mabuti na lang din ay tapos nang kumain si Morley na hindi na nakisawsaw sa ingay ng mga aso. Napa-sign of the cross na lang si Tatay Gino bago magtuloy-tuloy papasok sa loob ng bahay. Nang nasa kusina na ay sinalubong kaagad siya ng pangalawang anak na halatang natakot matapos marinig ang nakakakilabot na alulong ng mga aso. Narinig mo po yun, Tay? Ang tagal po ng alulong ng mga aso. Di ba po masama ang ganun? Sabi kasi ni Lola Leia, kapag daw po may umaalulong na aso, ibig sabihin may susunduing tao na mamamatay. Kwentong matatanda lang yun, anak. Sige na, pumunta ka na rin sa kwarto nyo ng kuya mo. Nakapagbanlaw ka na ba ng katawan? Opo, Tay. Kung ganun, matulog ka na maaga, ha? Sige na, good night na. Good night, Tay. Pagpasok ng batang lalaki sa kwarto nila ni Jack ay naghugas lang ng kamay si Tatay Gino bago pumasok sa kwarto nilang mag-asawa. Paghiga ay binalingan niya ang asawang buntis na kasalukuyang nagtutuloy ng gansilyo para sa paparating nilang sanggol. Narinig mo ba yung alulong ng mga aso, Pangga? Oo, nakakatakot nga eh. Ang lakas-lakas tapos ang tagal pa. Parang malapit banda sa bahay ni Namang Simong eh. Di ba may sakit yung asawa niyang si Manang Elsa? Oo, bakit? Pangga, naaalala mo ba yung isa sa mga pamahiin ni nanay? Yung tungkol sa pag-alulong ng aso na ang ibig sabihin may susunduing tao o mamamatay? Ay, naku, oo nga, naalala ko yun. Huwag naman sana si Manang Elsa. Kitang-kita ang matinding pag-aalala sa mukha ng buntis na napakatukpa ng 3 beses sa parte ng higaan nilang kahoy. Hindi naman siguro, Pangga. Huwag na tayo mag-isip na masama. Isama na lang natin sa panalangin ng pamilya nila. Magandang ideya nga yan, Pangga. Nagtapat sila ng pwesto at naghawak kamay bago sabay na pumikit. Katulad ng napag-usapan ay ipinanalangin nga ng mag-asawang Herrera ang kapitbahay nilang sina Mang Simong at Manang Elsa. Nanalangin din sila ng pasasalamat sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok sa kanilang pamilya. Nang matapos na ay sabay silang humiga at wala nang nagsalita pa. Maya-maya pa nang makatulog na ang lahat ay nagising naman si Tatay Gino pasado 12:00 ng hating gabi. Naramdaman kasi niya na wala ang buntis niyang asawa sa kanyang tabi. Nakakapagtaka sapagkat ginigising naman siya palagi ng kanyang asawa sa tuwing magbabanyo ito. Dahil doon ay tumayo siya at dali-daling lumabas ng kwarto para alamin kung nasaan ang asawang buntis. Pangga, Alice! Nasaan ka? Nagtungo kaagad siya sa banyo pero bago pa makarating doon ay napansin na niyang nakabukas ang pinto papunta sa likod ng bahay. Dahil doon ay nagmadali siyang nagpunta ron at pagdungaw sa labas ng bintana ay nakita niya ang asawang nakatayo sa tapat ng bakod na kakagawa lang. Tila natutuwang pinagmamasdan ni Alice ang mga kunehong nagtatalunan sa damuhan.
Kitang-kita ang mga yon dahil sa liwanag ng buwan na tila nagdidilig sa kapaligiran sa gitna ng kalaliman ng hating gabi. At ganoon na lang din ang gulat ni Gino sapagkat nakakita na naman siya ng mga kuneho at hindi lang isa, kundi higit pa sa 3. Pero mas tinoon niya ang atensyon sa asawa na dali-dali niyang nilapitan at hinawakan sa magkabilang balikat. Pangga, anong ginagawa mo rito sa labas? Kalaliman na ng hating gabi tapos buntis ka pa. Ano ba nangyayari? Ha? Pagtingin ni Gino sa asawa ay napakunot siya ng noo sapagkat para bang wala tong kaalam-alam sa mga nangyayari. Ayos ka lang ba, Pangga? Pangga, teka, anong ginagawa natin dito sa labas? Ha? Sinundan lang kita rito, Pangga. Naabutan na kita rito. Pinagmamasdan mo yung mga Teka, nasaan na yung mga kuneho? Paglingon ng padre de familia sa damuhan ay nawala na lang na parang bula ang mga kunehong patalon-talon kani-kanina lang. Anong sinasabi mong kuneho, Pangga? Wala. Pumasok na tayo sa loob. Bago pa matapos ng matipunong lalaki ang pagsasalita ay narinig na nila ang pag-iyak ni Carter. Dali-dali silang pumasok sa loob ng bahay at pagkandado ni Gino ng pinto ay dumiretso kaagad sila sa silid ng mga anak. Naabutan niyang nakayakap si Carter sa kanyang ina habang umiiyak habang si Jack naman ay nakaungot lang at nakasandal sa isang gilid. Halata sa mukha ng binatang naalimpungatan to sa eksena ng nakababatang kapatid. Oh, ano nangyari? Bakit umiiyak si Carter? Napanaginipan niya raw si Lola. Inaantok pa ako, tay. Pwede bang patahanin niyo na si Carter? Anak, Carter, don't worry. Namimiss din namin si Lola mo. Ayaw nun na makita kang umiiyak. Malulungkot yun, sige ka. Tahan na anak, tahan na. Inalo-alo na nga ng mag-asawa ang pangalawa nilang anak hanggang sa makatulog na ulit ito. Pasado 1:30 ng madaling araw na nang makabalik sila sa sariling silid para makapagpahinga. Dahil sa nangyaring yun ay nakalimutan na rin tuloy ni Gino ang tila pag-sleepwalk na nangyari sa kanyang asawa. Kinabukasan, normal naman ang pangyayari sa loob ng tahanan. Maagang lumabas ng bahay si Gino para magtungo sa palengke. Nagre-request kasi ng sinabawang karne ang kanyang pamilya dahil medyo malamig ang panahon ngayong araw. Habang nagmamaneho ng tricycle, ay napansin niya mula sa puno ng balete ang babaeng nakita nila kahapon ng anak. Nakatayo lang ito roon at nakatingin sa kanya habang pangiti-ngiti. Nang makita niya ang taglay nitong alindog ay pasimple siyang napalunok ng laway sapagkat talaga namang kaakit-akit ang tila misteryosang babae. Upang hindi na matukso pa ay nag-focus na lang siya sa pagmamaneho at dinaanan na lang ang nasabing babae. Paglampas niya rito ay napabulong na lang siya sa sarili sapagkat hindi talaga ito pamilyar sa kanya. Bagong lipat lang siguro. Saan naman kaya nakatira yun dito? Ay, bakit ko pa ba iniisip yun? Binilisan na niya ang pagmamaneho hanggang marating ang pamilihan. At katulad ng dati, kay Kumaring Chuchay siya bumili ng karning sasabawan nila ngayong tanghali. Mabilis na lumipas ang oras. Pagkatapos ng pananghalian nila at hapunan ay medyo nag-alala si Gino sapagkat parang matamlay na si Morley. Hindi kasi ito kumakain ng marami at halos maghapon ding hindi lumabas ng doghouse kahit anong tawag nila, lalo na ni Carter na palagi nitong kalaro. Tay, may sakit po ba si Morley? Hindi po kasi siya nakikipaglaro sa akin eh. Napansin ko lang po simula nung mailibing si Lola kahapon. Naging matamlay na si Morley, tay. Nung lamay naman okay pa siya eh. Lagi nga siyang natutulog sa ilalim ng kabaong ni Lola. Siguro namimiss na niya si nanay kaya ganon. Kawawa naman tuloy si Morley. Biruin mo yun. Sa sobrang bait ng lola niyo, Jack at Carter, kahit ang aso, nalulungkot sa pagkamatay niya. Huwag na natin masyadong pakaisipin pa. Masasanay din yan si Morley katulad natin. Pero kapag nagpatuloy na hindi siya kumain, dadaling ko na siya sa veterinaryo.
Pagkatapos ng pag-uusap nilang yon ay natulog na nga ang buong pamilya. At katulad ng nangyari kahapon, pasado 12:00 ng hating gabi, ay muling nagising si Gino na wala na naman sa tabi ang kanyang asawa. Doon niya lang din biglang naalala ang patungkol sa tila pag-sleepwalk ni Alice kaya taranta siyang bumangon at nagtungo sa labas ng kwarto. Papunta sana siya sa likod bahay pero nakita niyang nakabukas ang pinto sa sala kaya dali-dali siyang nagtungo ron. Pagdungaw sa labas ay natanaw niya kaagad ang asawang buntis na nakatayo sa tapat ng kanilang gate. Puno ng pag-aalala niyang nilapitan si Alice at hinawakan sa balikat. Pangga, mali ka na sa loob. Parang narinig kong boses ni nanay. Ay, guni-guni mo lang yon, Pangga. Hindi na halos natapos ng matipunong lalaki ang pagsasalita sapagkat nakita niyang napahawak ang buntis na naminilog nitong tiyan. Anong nangyayari, Pangga? Pangga, si Baby Junie, naglilikot siya na parang hindi siya mapakali. Eksaktong pagkasabi no ni Alice, mula sa hindi kalayuan ay may aso na namang umalulong. Sa pagkakataong yun ay mas nakakakilabot na ang alulong nito na tila ba nagtatawag ng kamatayan. Ramdam na ramdam ng mag-asawang Herrera ang kilabot habang pinapakinggan ang nakakatakot na alulong. Dahil tuloy doon ay napahawak sa braso ang matipunong lalaki matapos magtayuan ang mga balahibo niya sa bahaging yun. Nagmamadaling pumasok ang mag-asawa sa loob ng bahay at kaagad kinandado ni Gino ang pinto kasunod ng pagsasign of the cross. Pagdating nila sa kwarto ay huminga siya ng malalim at saka mahinahong hinarap si Alice. Nag-sleepwalking ka yata, Pangga. Alam mo ba nangyari? Paano mo nasabing nag-sleepwalking ako? Alam ko yung nangyari kanina. Narinig ko talagang boses ni Nanay Lea. Yung sa likod bahay, ganitong oras din. Alam mo yung nangyari? Ha? Nung bago umiyak si Carter, nasa likod tayo ng bahay noon. Tinitingnan mo pa nga yung mga kunehong nagtatalunan eh. Mga kuneho? Ano bang sinasabi mo, Pangga? Napabuntong hininga na lamang ang matipunong lalaki habang napapailing. Pagkatapos noon ay saka siya muling nagwika. Basta, wag mo nang uulitin yung, Pangga, ha? Delikado lalo na sa katulad mong buntis. Narinig mo naman siguro yung alulong kanina. Paano pala kung may aswang dun o kaya kung anumang masamang klase ng elemento? Di na paano pa kayo ni Baby Junie? Malungkot na ako at mga anak mo nang mawala si nanay. Ayoko na madagdagan pa ang lungkot na yun. Sorry talaga, Pangga. Hindi na umimik si Gino. Nakangiti na lang niyang hinawak ang asawa bago sila sabay na nahiga sa kama at natulog ng mahimbing. Kinabukasan maagang bumangon ang ama ng tahanan at hindi maganda ang naging gising niya sapagkat pagtingin niya sa doghouse para pakainin si Morley, ay patay na ito. Kaagad nilang nilibing ang kaawa-awang aso sa tabi ng puntod ni Lola Lea. At lalo lang tuloy nadagdagan ang lungkot ng pamilya, lalo na si Carter na nakagisna na sa paglaki si Morley. Wala mang nagawa ay tinanggap na lang din nila ang nangyari. Lumipas ang 1 linggo ay napapadalas naman ang pagsisleepwalk ni Alice na ikinabahala ng kanyang asawa. Palagi tuloy napupuyat si Gino sapagkat inaabangan niya ang bawat kilos ni Alice na halos paulit-ulit lang. Lumalabas ito ng bahay at nagpupunta sa likuran ng bakuran na kadalasang pinagmamasdan ang misteryosong mga kuneho na hindi rin nila alam kung saan nagmumula. Biyernes ng umaga, habang nagwawali si Gino sa kanilang bakuran, ay natigilan siya matapos marinig ang sigaw ni Carter na akala mo ay kung napano na. Sa pagkabigla ay agad niyang binitiwan ng walis at dustpan at tinungo ang anak. Pagdating niya sa likod ng bakuran ay naroon na ang asawang buntis na nagulat din dahil sa malakas na sigaw ni Carter. Ano yun, anak? Bakit ka sumisigaw, ha? Nagulat nga rin ako rito kay Carter. Akala ko kung ano na, Pangga. Tingnan niyo po, may maliit na kunehong nakapasok sa bakod natin, Tay. Siguro po marami pa niyan dyan sa damuhan. Paano nagkaroon ng mga kuneho dyan sa damuhan, Pangga? Napatingin si Gino sa damuhang nasa labas ng bakuran dahil nagtataka rin siya sa mga nangyayari.
Napaisip siya kung saan nga ba nagmumula ang mga kuneho kaya isa lang ang naisip niyang solusyon. Pagkakuha nila sa kunehong puti ay kaagad niyang tinabasan ang mga damo sa likod ng bahay. Naisip din kasi niya na kung sakaling may mga kuneho na namamahay doon ay magiging delikado rin ang lugar dahil maaaring pamahayan din ang mga ahas. Ganon na lang ang pagtataka nilang lahat nang matapos matabasan ng damuhan ay wala na silang ibang nakitang kuneho. Nalilito man sa mga pangyayari ay hindi na masyadong inisip pa ni Gino ang tungkol sa bagay na ito. Nang makita niyang masaya ang anak dahil sa kuneho ay pumayag na rin siyang alagaan ng nasabing hayop bilang pamalit sa namatay nilang asong si Morley. At mabilis na lumipas ang oras. Pasado 6:30 ng gabi, pag-uwi ni Jack galing sa pinag-e-ekstrahan nitong talyer, ay naghatid kaagad siya ng balita sa mga kasama sa bahay habang naghahapunan sila. Alam niyo po ba, Nay, Tay? May bali-balita ngayon dun sa bayan. Kasi may mga 5 bata na po palang nawawala simula noong nakaraang buwan. Talaga? Nako, delikado na talagang panahon ngayon. Nakakatakot. Ano raw ang nangyari sa mga batang nawawala? Saka mga anong edad, anak? Sabi po ni Police Officer Castro na nagpaayos ng sasakyan niya dun sa talyer, from 8 to 12 years old daw po, Tay. Yung 2 galing sa paaralan tapos yung 2 pa sa parke ng bayan. Yung isa hindi nilinaw ng officer eh. Ang pagkakaintindi ko lang po parang sa pamilihan na wala. Naku Gino, yung anak mo, si Carter. Iwas-iwasan mo munang pagsama-sama dyan sa kung saan-saan na at baka mamaya kayo naman ang matsyempuhan. Ikaw naman, Pangga. Mukha ba akong pabayang ama? Hindi naman sa ganon. Ang akin lang, Pangga, hindi natin hawak ang sitwasyon. Kahit gaano kakaingat, syempre mas maingat sa iyo yung mga nangunguha ng bata. Kung sino man yung mga hinayupak na yun. Pati mga inosenteng bata pinagdidiskitahan nila. Kalma lang po, Nay. Nakakarried away na naman kayo. Naaawa lang ako sa mga bata pati sa mga magulang nila, anak. Ikaw din, mag-iingat ka ha. Hanggat maaari iwasan mong umuwi ng madilim na. Pagkatapos ng usapang yon ay nagpatuloy na nga sila sa pagkain. Sa paglipas ng oras ng tahimik na ang buong bahay ay muling naghintay si Gino sa pagbangon ng asawa. Pero hindi ito nangyari ngayon. Sa halip ay isang malakas na alulong ng aso ang narinig niya mula sa hindi kalayuan. Malapit na naman banda sa kapitbahay nilang sina Mang Simong at Manang Elsa. Nakahinga man ng maluwag dahil hindi nag-sleepwalk ngayon si Alice. Medyo nababahala naman si Gino para sa kalagayan ng kanilang kapitbahay na mayroong karamdaman. Pagpikit niya ng mga mata habang nakayakap sa buntis na asawa ay idinalangin na lang niya sa Diyos ang lahat. Kinabukasan, eksakto 9:00 ng umaga. Sakay ng kanilang tricycle ay nagbiyahe ang matipunong lalaki sa pinakamalapit na hardware para bumili ng barbed wire na gagawin niyang bakod. Iniisip niya kasi na baka may mga kuneho na namang tumawid sa kanilang bakuran at maisipan pang kupkupin na naman ni Carter. Pagkatapos noon ay dumaan na rin siya sa palengke at bumili sa kanyang kumare ng karneng iluluto ng kanyang asawa para sa tanghalian at hapunan. At mula mismo kay Aling Chuchay ay nalaman niyang nakakagulat na balita. Sinabi kasi nito na patay na ang asawa ni Mang Simong na si Manang Elsa. Kaya habang pauwi siya sa kanilang bahay ay labis-labis ang pag-aalala niya, lalo na nang malaman na tila hindi normal ang ikinamatay ng matandang babae. Dumaan pa siya saglit sa bahay ng kapitbahay upang kumustahin sana ang Ginoo. Ang kaso lang ay maraming tao kaya hindi na muna siya tumuloy pa. Eksaktong 10:00 ng umaga, pag-uwi ay naabutan niya si Carter na naglalaro kasama ang alaga nitong kuneho. Nginitian niya lang ang anak at pagpasok sa loob ng bahay ay sinalubong kaagad siya ni Alice dahil nabalitaan na nito ang nangyari. Ay, nabalitaan mo na ba, Pangga? Si Manang Elsa, patay na raw. Oo, Pangga. Si Kumaring Chuchay pa mismo nagsabi sa akin dun sa palengke. Dumaan kasi dito yung pamangkin nila, si Letty. Siya mismo nagbalita sa akin. Sinasabi ko na nga ba kaya pala yung aso sa bandaron sa kanila nung nakaraan alulong ng alulong. Nakakalungkot lang kasi
Ngayong linggo pa naman ang birthday ni Manang Elsa. Ano pang sinabi ni Letty? Ang sabi, baka nakulam o binarang daw. Ganon nga rin ang sinabi ni Kumaring Chuchay sa akin eh. Ayon kasi sa balita ay hindi nga talaga normal ang kinamatay ni Manang Elsa. Bukod kasi sa malubhan nitong karamdaman sa baga, ay bigla na lang daw tinubuan ng mga sugat ang matandang babae sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Ang masaklap pa nito'y nagnaknak ang mga nasabing sugat na lalong nagpalala sa sitwasyon. Masyado raw makati at mahapdi ang mga sugat na hindi na kinaya ng matandang babae kaya nagpadala na ito sa ospital sa kanyang asawa. Subalit bago pa sila makapunta ron ay nalagutan na nga ng hininga si Manang Elsa at ang mas nakakagulat pa ay meron daw naglabasang ilang insekto mula sa bibig at ilang parte ng sugat ng matandang ginang. Sino naman kayang kukulam o babarang sa kanya? Wala naman akong alam na kaaway nun dito sa lugar natin, di ba, Pangga? At saka, napakarespetado nun ni Manang Elsa dahil sa matulungin siya at pinaglalaban ng mga taong api dito sa lugar natin. Hindi kaya dahil sa may naiinggit sa kanya? Siguro yung pagkakasakit niya sa baga, parte na rin yun ng pangkukulam no? Ano sa tingin mo, Pangga? Hindi ko rin alam, Pangga. Teka, bumili nga pala ako ng pang-adobo. Tapos yung baboy dyan, sabawan mo mamaya ah. Namimiss ko yung luto mong putsero eh. Para maiba ang ambyan sa loob ng bahay ay sinadya ni Gino na ibahin ang topic nila. Inabot niya sa asawa ang pinamiling karne para lutuin ito. Pagkakuha ni Alice sa mga supot ay siya namang pagdating bigla ni Carter na ikinagulat ng mag-asawa. Bigla na naman kasi itong sumigaw sa kanila na para bang tarantang-taranta. Nanay, tatay! Bumalik po yung mga kuneho! Yung itim tsaka puting nakita ko noong nakaraan! Dali-dali nga silang nagtungo sa likod bahay kung saan nakita nila ang dalawang kuneho na tila nakatingin sa kanila at naghihintay na makuha. Saan galing ang mga yan, ha? Hindi ko rin alam, Pangga. Nay, tay, please! Alagaan natin sila para may kasama tong si Gray! Kibit-balikat na nagkatinginan na lang si Gino at Alice at hindi na tumanggi sa nais ng pangalawa nilang anak. Kinuha nga nila ang dalawang kuneho na tila maamo kaagad at hindi man lang tumatakas. Pagsapit ng 11:30 ng tanghali ay nananghalian na silang tatlo. Pagkatapos nilang mananghalian ay saglit lang na nagpahinga si Gino dahil hapon niya nagagawin ng paglalagay ng barbed wire palibot sa kanilang bakuran. Mainit pa kasi sa labas ng bahay. Pagkagising niya ng mga bandang 3:30 ay sinimulan na niya ang plano niya hanggang matapos niya rin ito kaagad ng 5 ng hapon. Maya-maya pa habang nagkakape sila ay kinausap niya si Carter sa harap mismo ng buntis na asawa. Anak, Carter, kapag may nakita pa tayong mga kuneho sa susunod, hindi na natin pwedeng kunin ang mga yon ha. Medyo marami rito sa paligid ng bahay natin eh. At baka maka-attract yan ng mga ahas. Delikado yun lalo na para sa nanay mong buntis. Ganun po ba, tay? Sige po, si Gray, Black and White na lang po talaga ang aalagaan ko. Thank you anak at naiintindihan mo si tatay. Eksaktong pagkasabi noon ng matipunong Ginoo ay siyang pagdating ng panganay niyang anak na pagkaupo ay naghatid na naman ng masamang balita. Meron na naman pong nawalang 2 bata. Kasi dumaan ulit sa talyer namin si Officer Castro. Nakipagkwentuhan po ulit. Na-stress ng araw sila kaya nga magkakaroon po muna yata ng curfew sa mga susunod na araw, Nay, Tay. Naku, dapat lang para mahuli na kung sino man ang mga kidnapper na yan. Dapat sa kanila kapag natimbog, pahirapan dun sa kulungan. Kasi baka mamaya kinukuha nila yung mga parte ng katawan ng mga bata tapos binibenta sa kung sino-sino. Pati yung anak mo, si Carter. Huwag mo rin munang palalabasin ha. Oo, mabuti na nga lang at meron na siyang mga alagang rabbit kaya malilibang-libang na yung anak mo. Oo nga po pala, saan galing yung mga kuneho? Napasilip ako kanina dun sa doghouse, pagtingin ko may 3 kuneho. Sa damuhan sa likod ng bahay, kuya. Marami nga akong nakikita niyan eh. Pero sabi ni tatay, 3 lang daw ang aalagaan ko. Talaga? Saan po galing yung mga rabbit, Tay? Di ko nga rin alam eh. Tinabasan ko na nga yung mga damo ron sa likuran kasi baka may magsulputan na naman.
Ang kinakabahala ko, baka may sumulpot na sawa dahil yan ang madalas nilang kinakain, di ba? Tama. Kaya Carter, ingatan mo yung mga alaga mo ha. Opo. Maya-maya pa, habang hinihintay na maluto ang para sa hapunan, ay tumambay muna saglit si Gino sa kanyang tricycle habang nagmamasid sa paligid. Nang dumako ang tingin niya sa kalangitang papadilim na, ay napansin niya ang mga ibong maliliit na nagbalikan na sa kuta nila sa malaking puno ng balete na kita mula roon. Sinundan niyo ng muling paghuni ng malaking ibon mula sa kakahuyang malapit doon, dahilan para mabugaw na naman ang mga ibon sa puno ng balete. Tumayo na ang matipunong lalaki at inayos ang kanyang tricycle sa kanila ang gate bago pumasok sa loob ng bahay. Pagsindi niya ng kandila sa altar ay tumambay na siya sa sala at doon inubos ang oras sa pagbabasa ng diaryong nakuha niya kanina. Makalipas ang ilang minuto ay tinawag na ni Alice ang kanyang mag-aama na dali-daling nagtungo sa kusina. Pinagsaluhan nga ng pamilya ang masarap na putserong niluto ng buntis hanggang sa mabusog sila. Nay, Tay, papakainin ko lang po si na Gray, Black at White ha. Anak, hindi sila kumakain ng mga tira-tira. Hindi sila katulad ni Morley. Mga damo at sariwang gulay-gulay ang kinakain nila. Bukas bibili ako sa palengke para meron tayong mapakain sa kanila. Sa ngayon nabusog na naman ang mga yan kaya hayaan mo na lang muna silang matulog. Mabuti ay nakumbinsi kaagad ni Gino ang anak na hindi na ito umalma pa. At mabilis na naman na lumipas ang oras. Pagsapit ng 12:00 ng hating gabi ay nagising na naman si Gino na wala sa tabi niya ang asawa. Katulad ng mga nakalipas na hating gabi, nag-sleepwalk na naman si Alice kaya kaagad niya itong pinuntahan sa likod bahay. Subalit, ganoon na lang ang gulat niya pagkakita sa asawa na sumasampa sa bakod nilang mayroong barbed wire. Tila hindi alintana ng babaeng buntis kahit nasusugatan pa ang kamay, paa at ilang bahagi ng katawan nito, makatawid lang sa labas ng bakuran. Pangga, anong ginagawa mo? Bakit ka sumasampa sa bakod? Nilapitan niya kaagad ang asawa at hinatak pababa dahilan para tila magising ito sa katotohanan. Ganoon na lang ang gulat ni Alice nang maabutan ng sariling nasa labas na ng bahay. Anong ginagawa ko rito? Aray! Ang sakit! Uy, ano nangyayari, Pangga? Ang hapdi ng mga kamay at paa ko, pati ng hita ko. Mas lalong nagulat ang buntis pagkakita sa mga kamay niyang duguan. Nangamba siya para sa sarili dahil wala siyang ideya sa mga nangyayari. Ano nangyayari, Pangga? Bakit may sugat sa mga kamay ko? Bago pa matapos ni Alice ang pagsasalita ay nakarinig na naman sila ng nakapangingilabot na alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Sinundan ito ng malakas na pag-ihip ng hangin na nagsayaw sa mga puno at damuhang nakapaligid sa bakuran. Narinig din nilang mag-asawa ang malakas na kaluskos mula sa doghouse na parabang natatarantang mga kunehong naroon. Pagkalaon ay biglang napalingon si Gino sa punong nasa dulo ng damuhan kung saan ay meron siyang naaninag na tao. Hindi niya lang makilala kung sino sapagkat medyo madilim doon pero nasisiguro niyang babae ang nakatayo roon at nakatingin sa kanilang mag-asawa. Kitang-kita niya rin ang mga mata nitong kumikislap sa pagkapula. Dahil doon ay biglang sumilay ang matinding kilabot mula sa kanyang talampakan, paakyat sa tuhod na mabilis na gumapang papuntang tiyan. Nang makarating ang kilabot sa kanyang dibdib, ay nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso na parabang merong nagkakarerahang mga maliliit na daga. Tila nagising na lang siya sa ulirat matapos siyang hawakan sa mukha ng asawa na iniinda pa rin ang hapdi ng mga sugat. Pangga, pumasok na tayo sa loob ng bahay, please. Sige, Pangga. Nang muli siyang lumingon sa puno kung saan niya nakita ang isang babae ay bigla na lang itong nawala. Sinundan naman yun ang pagsigaw ni Carter mula sa loob ng bahay kaya natataranta silang mag-asawa na dali-daling pumasok sa loob ng bahay. Pagdating sa kwarto ni na Jack at Carter ay ganoon na lang ang gulat nila matapos makita si Carter na umiiyak habang nakasiksik sa ilalim ng kama. Oh, ano nangyari, Jack?
Ano po nangyari sa inyo? Bakit ang daming dugo ni nanay? Mamaya na kami magpapaliwanag. Bakit sumiksik sa ilalim ng kama si Carter? Hindi ko rin po alam. Nagising na lang po ako dahil sa sigaw niya. Pagtingin ko, nandyan na siya, Nay, Tay. Dahil wala ring idea si Jack sa mga nangyari kaya sinilip na lang ni Gino ang pangalawang anak at kinumbinsi itong umalis na sa ilalim ng kama. Umiiyak na lumabas si Carter na kaagad yumakap sa kanyang nanay na inalo-alo naman siya. May nakita po akong 3 batang nakatayo sa pinto. Humihingi sila ng tulong, Nay, Tay. Natatakot po ako. Dahil sa sinabing yun ni Carter, gulat na nagkatinginan sina Gino, Alice at Jack. Hindi rin kasi nila alam ang magiging reaksyon. Mabuti na lang ay nakaisip ng paraan ng ama ng tahanan para maibsan ang takot ng kanyang anak. Inaliw-aliw na lamang nila si Carter hanggang sa tumahan at huminahon na ito. Nang makatulog na ito ay pinabantayan muna nila kay Jack bago sila magbalik sa kwarto. At dahil tuloy sa pangyayaring yon ay hindi na nakatulog si Gino. Ginamot pa muna niya kasi ang mga sugat ng asawa habang kinakausap ito. Pangga, gusto mo bang magpunta tayo sa ospital bukas para ipacheck ang mga sugat mo? Kailangan din talaga tayo magpunta sa doktor dahil nag-aalala na ako sa'yo. Ngayon ko lang sasabihin to sa'yo Matagal na simula nung mailibing ang nanay pero mula nun napapadalas na ang pag-i-sleepwalk mo Ganun ba, Pangga? Pasensya na hindi ko talaga alam na may ganun palang mga pangyayari. Matapos magyakapan ay nagpa siya na nga silang matulog dahil pagod na rin ang lahat. Kinabukasan, katulad ng napag-usapan ay nagtungo nga sila sa ospital para ipacheck ang mga sugat ni Alice at para na rin ikonsulta ang pag-i-sleepwalking nito. Naiwan sa bahay nila si Carter dahil nandoon din naman si Jack na hindi muna pumasok dahil napuyat siya sa pagbabantay sa nakababatang kapatid. Okay naman ang naging resulta ng pagpapacheck up nila at dahil hindi pa siya po pwedeng uminom ng mga mabibigat na dosage ng gamot para sa pag-sleepwalking niya, kaya nirekomenda na lang muna ng doktor na maging mapagbantay kapag natutulog ang asawa. Nag-advise din ang manggagamot na kumonsulta sila sa psychiatrist pero hindi na muna nila ginawa dahil na rin sa kakulangan ng pera. Bago umuwi ng bahay ay dumiretso muna ang mag-asawa sa palengke para bumili ng mga kailangan nila at para na rin makipagkwentuhan muna kay Aling Chuchay. Marami nga silang nalaman sa kumare sapagkat medyo nakakabahala nga talaga ang nangyayaring pagkawala ng mga kabataan. Nagpayo sa kanila ang tindera na ingatan si Carter sapagkat target daw talaga ng mga kidnapper ay ang mga kasing edad ng kanilang anak. Nang matapos na ang kwentuhan, uuwi na sana ang mag-asawa kaya lang ay naisipan na rin nilang pumunta sa lamay ni Manang Elsa. Ngayon na pala kasi ang huling lamay. Medyo marami-rami na ang tao at kaagad nilang nakita si Letty na nag-anyaya sa kanila sa loob. Nang makita nila ang asawa ng namatay ay nilapitan agad nila ito at nagmano. Nakikiramay po kami, Mang Simong. Condolence po, Mang Simong. Maraming salamat. Maupo kayo habang nagtitimpla si Letty ng maiinom. Sinunod nga nila ang sinabi ng Ginoong mapungay ang mata at ubanin. Habang hinihintay ang tinitimplang maiinom ni Letty ay nakipagkwentuhan muna ang mag-asawa. Mawalang galang na po, Mang Simong. May mga kwento-kwento po kasi na nakulam o nabarang daw si Manang Elsa kaya siya namatay. Yun kasi ang sabi sa akin ni Letty nung nakaraang araw Yan din po ang sinabi ni Kumaring Chuchay. Pero nagtataka lang kami mag-asawa. Kung totoo po yun, sino naman ang gagawa nito kay Manang Elsa? Totoo nga mga narinig nyo. Dahil ako mismo nakakita na merong lumabas na mga insektong itim sa bunganga at mga sugat ng asawa ko nang malagutan siya ng hininga. Hinuli ko nga at ikinulong sa garapon ng iba para ipakita kay Letty. Kaso nagulat na lang ako. Bigla na lang nawala kahit nakasilyado yung garapon. Nakakatakot naman po pala. Sino po kayang walang pusong gagawa nito kay Manang Elsa? May sakit na nga sa bagay yung tao tapos ginanon pa. Iba na talagang panahon ngayon. Nitong mga nakalipas na linggo, sa tuwing sinasamahan ko ang asawa kong magpunta ro sa banyo na nasa likod ng bahay,
Palagi niyang sinasabi na may nakikita siyang magandang babae na may alagang mga kuneho. Magandang babaeng may alagang mga kuneho? Oo, nagigising pa yan ng hating gabi para lang sabihin sa akin yun. Nung una, hinayaan ko lang kasi simula nung makilala niya yung sinasabing magandang babae na nag-aalaga ng mga kuneho, medyo lumakas-lakas siya eh. Pero nitong mga nakalipas bago siya malagutan ng hininga, hindi siya mapakali. Ay, paano pong hindi mapakali? Natatakot na siya magpunta sa banyo kaya nagpabili ako ng arinola kay Letty. Tapos gigising siya ng hating gabi. Nanginginig siya sa takot dahil kukunin daw siya ng babae at aagawin daw akong asawa niya. Mangkukulam daw yung nakikita niyang babae na nangaagaw ng asawa. Noong una, hindi ko talaga pinaniniwalaan. Hanggang sa ito na nga, nung nakaraan bago sa tubuan ng mga sugat, nagulat ako kasi may mga kuneho na rito sa kwarto namin. Parang aligaga yung mga hayop eh. Pero sabi ni Elsa, itago ko raw yung mga kuneho. Pero sa takot ko, tinaboy ko. Oh, ano pong nangyari? Hindi ko na rin alam kung saan napunta yung mga batik-batik na kuneho na yun. Ilang oras lang pagkatapos nun lumala na ang lagay niya hanggang sa nagpadala na siya sa akin sa ospital. Pero nung bubuhatin ko pa lang si Elsa, nalagutan na siya ng hininga. Tapos nakita ko na yung mga insekto. Matapos marinig ang kwentong yun ay tila nabahala rin si Gino dahil sa mga kuneho. Sa kanya lang din naisip na marahil ang tinutukoy ni Manang Elsa na babaeng mangkukulam ay ang misteryosang babae na nakita niya 2 beses sa likod ng bahay at 1 beses sa kapatagan. Marami tuloy naglaro sa isip ng maskuladong lalaki kaya hindi na niya halos inintindi ang ilan pang bagay na ikinukwento ni Manong Simong patungkol sa asawa nitong namatay. Makalipas ang ilang minuto pagkatapos nilang maubos ang mainit na kape at pagkain ay nagpaalam na rin kaagad sila kay Mang Simong at Letty. Kumagat na kasi ang dilim at kailangan pa nilang magluto para sa hapunan kaya nagmadali na silang umuwi ng bahay. Pagpasok pa lang nila ng pinto ay nabitiwan na kaagad ni Alice ang bitbit na supot sapagkat nakita niyang nakahandusay na sa bandang kusina si Jack. May nagdurugong sugat to sa noo na halatang tumama sa matigas na bagay kaya to nawalan ng malay tao. Napatili ang babaeng buntis sa sobrang pagkabigla habang si Gino naman ay hindi rin kaagad nakakilos dahil sa gulat. Tila natauhan lang siya nang maalala si Carter kaya dali-dali niyang nilibot ang buong bahay habang isinisigaw ang pangalan ng pangalawang anak. Anak, Carter! Nasaan ka? Paglabas ng bahay ay eksaktong narinig niya ang paghuni ng malaking ibon na siyang dahilan ng pagkabugaw ng mga maliliit pang ibong naninirahan sa puno ng balete. Gino! Pangga! Bumalik ka rito sa loob! Gising na si Jack! Madali ka! Pagpasok ng bahay ay inalalayan niya kaagad ang panganay na anak na halatang mahilo-hilo pa sa nangyari. Nagtungo sila sa sala at pinaupo si Jack saka pinainom ng maligamgam na tubig. Nang mapansin nilang medyo okay na ito, ay kaagad nilang kinausap ang binatang tila wala pa rin sa wisyo. Anak, ano nangyari rito? Nasaan ang kapatid mo? Sorry po, Naitay. Hindi ko po nabantayan si Carter. Ano ba kasi talagang nangyari? Nilooban ba tayo, ha? Maupo ka na lang dyan at gagamutin kong sugat mo. Nagpapakulo po ako ng mainit na tubig kanina tapos nagbanyo ko. Hinayaan ko lang po si Carter dyan sa bakuran kasi nilalaro niya yung mga kuneho. Paglabas ko ng banyo, sinilip ko po siya pero okay naman ang lahat kaya bumalik ako sa loob. Tapos nagsali na ako ng mainit na tubig sa termos. Maya-maya pagsilip ko po sa bintanang nasa kusina, nakita ko sa damuhan na may mga kuneho nang nagtatalunan papunta sa bakod. Nakakita rin ako ng babae dun sa puno sa dulo ng damuhan. Babae? Opo, magandang babae po siya, Nay. Parang siya yung may-ari ng mga kuneho pati yung mga kinupkup natin. Dahil sa sinabing yun ng binata ay nagkatingina ng mag-asawa. Naaalala kasi nilang bigla ang kwento ni Mang Simong kani-kanina lang sa lamay. Pangga, hindi kaya yung babaeng sinasabi ni Jack yung tinutukoy ni Mang Simong na kumulam sa asawa niya?
Tay, ano pong sinasabi ni nanay? Mamaya ako sasabihin. Magpatuloy ka muna sa pagkukwento mo, anak. Yun nga po. Maya-maya po nakita ko na lang si Carter na tumatawid sa bakod. Kaya sinigawan ko po siya. Ang sabi niya, kukunin niya yung mga kuneho. Lalabas po sana ako pero nung magkatitigan kami ng magandang babae, bigla na lang po ako nahirapan makagalaw. Tiningnan ko si Carter, ganun din po nangyari sa kanya. Sumigaw siya ng sumigaw habang umiiyak at humihingi ng tulong sa akin. Pero wala po akong magawa, Nay, Tay. Pasensya na po talaga at hindi ko naprotektahan ng kapatid ko. Sinubukan ko po ang lahat ng makakaya ko para makagalaw pero parang may kapangyarihan ng titig at ngiti ng babaeng yun eh. Para po siyang mangkukulam. Nung nakagalaw na po ako sa sobrang pagmamadali, nadulas naman po ako tumama ang noo ko sa kanto ng lamesa. Kaya nawala na po ako ng malay. Hindi ko na po alam kung nasa si Carter. Doon na tuluyang napahagulgol ang binata kaya kaagad siyang inalo ni Tatay Gino hanggang sa bumalik siya sa pagiging mahinahon. Dahil naman sa mga nalaman ay natutop na lang ni Alice ang bibig. Hindi niya rin lubos maisip na pati ang anak niya ay mawawala rin. Baka po yung babaeng yun ang dahilan ng pagkawala ng mga kabataan sa lugar natin, Nay, Tay. Malaki ang posibilidad, anak. Diyos ko po, Pangga. Ang anak natin. Baka mapano si Carter. Baka kung anong gawin nila sa anak ko. Baka hindi na natin siya makita. Huwag kang mag-isip ng hindi maganda, Pangga. Alam natin pare-pareho na matapang si Carter. Sigurado makakabalik siya sa atin. Hahanapin ko siya. Pero Tay, paano at saan po? Delikado ang babaeng yun. Sinabi ko naman po diba na nung magkatitigan kami, para akong na-estatwa. Baka po gawin niya rin yun sa inyo. Makinig kayo mabuti, Pangga. Jack, hahanapin ko sa kakahuyan si Carter. Magpunta muna kayo sa bahay ni Mang Simong at humingi kayo ng tulong kay Kapitan Acebias. Siguradong tutulong sila sa paghahanap. Magmadali na tayo habang kakakagat pa lang ng dilim. Wala tayong dapat aksayihing oras. Hindi na nakaalma pa ang mag-ina dahil desidido na ang ama ng kanilang tahanan. Nang makapaghanda na sila pare-pareho, gamit ang tricycle ay nagbiyahe na si Jack kasama ang nanay niyang buntis. Si Gino naman ay kumuha ng tabak, asin, bawang at kung ano-ano pang kagamitan na hindi niya rin sigurado kung epektibo laban sa mangkukulam. Gamit ang lumang flashlight ay matapang niyang sinuyod ang kakahuyan hanggang sa makarating siya sa pinakagitna. May maliliit doong mga kubo na sira-sira at halatang matagal na panahon nang walang nakatira. Nang makita niya yon ay nagulat din siya dahil sa tagal niya ng paninirahan sa lugar na yon ay ngayon lang din siya nakapasok sa nasabing kakahuyan. At ngayon lang din niya nalaman na meron palang mga kabahayan o nakatira rito noon. May nakatira pala rito sa gitna ng kakahuyan noon? Hindi pa man niya natatapos ang sinasabi, nakarinig na agad siya ng huni ng malaking ibon. Pagkatingala ay nakita niya mula sa ibabaw ang nasabing ibon na pumapagaspas at lumilipad palayo. Hinarang niya ang kaliwang kamay dahil sa mga alikabok na nagtalsikan dahil sa malakas na hangin gawa ng pagkampay ng pakpak ng malaking ibon. Kasunod noon ay isa-isa nang nagsulputan ng mga kuneho na nang matapatan niya ng ilaw galing sa flashlight ay bigla na lang nagpulasan palayo. Nagulat din siya sapagkat higit sa 10 kuneho ang nakita niya ron at iba't iba ang mga kulay nito. Ha? Bakit ang daming kuneho rito? Kailan pa nagkaroon ng mga kuneho rito? Hindi niya rin makuha ang sagot sa tanong hanggang sa muli niyang maalala ang pakay kung bakit naroon siya sa lugar na yon. Hinahanap niya nga pala si Carter na kinuha ng mangkukulam. Carter, anak! Nasaan ka? Sumigaw ka, anak, kung naririnig mo ako! Nandito na ang tatay mo, ililigtas kita, anak! Nagpatuloy ang pagsisiyasat niya sa mga sira-sirang kubo hanggang sa makarinig siya ng pamilyar na boses mula sa hindi kalayuan. Carter! Tay, tulong! Nandito po ako sa punong kapok malapit sa batis! Huwag kang aalis dyan, anak! Papunta na ang tatay! Papunta na ako! Wala nang ang inaksayang oras ang matipunong lalaki. Tumakbo siya ng mabilis papunta sa kinaroroonan ng tinig hanggang sa maaninag na nga niya ang nasabing batis. Pagdating doon ay hinanap niya kaagad ang sinasabing puno ng kapok at nang makita ito
at matapatan ng flashlight ay bigla namang nagpulasa ng mga paniking namamahay sa nasabing puno. Kadalasan kasing pinamamahaya ng mga paniki ang puno ng kapok. Inilipat-lipat niya ang flashlight sa itas ng puno hanggang sa maya-maya pa nga ay nakita niyang tila naggagalawan ng matatabang sanga ng nasabing puno. At mula sa likuran nito ay nakita niya ang anak na pinapaluputan ng mga sanga-sanga sa palibot ng kanyang katawan. Tay! Tulong po, Tay! Huwag ka mag-alala, anak. Bakit na ako? Ibababa kita dyan at uuwi tayo ng ligtas, ha? Natatakot po ako sa mangkukulam, Tay! Ibaba niyo na po ako rito bago pa po siya bumalik ulit! Carter, makinig ka! Makinig ka kay tatay! Ikalma mo ang sarili mo at kailangan mong tumahimik para hindi tayo mapansin ng mangkukulam. Okay ba yon, anak? Sinikap ng batang lalaking tumigil sa pag-iyak. Humikbi-hikbi na lamang ito ng mahina habang pinagmamasdan ng kanyang ama na umaakyat sa nasabing punong may mga paniking panay-panay ang paglipad sa tuwing natatamaan ng flashlight. Nasa kalagitnaan na si Gino ng nasabing puno nang magsimula itong gumalaw na parabang merong sariling buhay. Kitang-kita nilang mag-ama kung paano kumilos sa mga tangkay nito na para ba siyang aatakihin. Dahil sa pag-iwas-iwas niya sa mga tangkay ay nabitiwan niya tuloy ang flashlight na nahulog sa may batis. Nagdilim ang kapaligiran kaya napasigaw na naman tuloy ang batang si Carter habang umiiyak. Tatay! Tatay, nasa ka na po? Tulungan niyo po ako rito! Natatakot ako, Tay! Nak, kumalma ka lang. Nandito lang ang tatay. Malapit na ako sa'yo. Huwag kang mag-alala, ililigtas kita. Bilisan niyo po, Tay! Nandiyan na siya! Nandito na po ang mangkukulam! Hindi pa man natatapos ng batang lalaki ang sinasabi ay nakarinig na sila ng nakakakilabot na halakhak ng isang mangkukulam. Lumingalinga sa ibaba ng puno si Gino pero hindi niya matunton kung nasaan naroon ang mangkukulam sapagkat napakadilim ng paligid. Tay, bilisan niyo po! Nandiyan na siya sa baba niyo! Pagtingin nga ni Gino sa ilalim niya, katulad ng sinabi ng kanyang pangalawang anak, ay meron siyang naaninag na babae. Nang lumapit pa ito ay doon na niya mas nakita ang kahindik-hindik nitong itsura na malayo sa magandang babaeng nakita niya noon. Kahit madilim ay nakita niya pa rin ang matulis nitong ilong. Puno ng butlig ang mukha. Nanlilisik ang mga mata at pangbruha ang buhok. Humalakhak itong muli bago siya hawakan ng mahigpit sa paa. Hindi mo siya po pwedeng bawiin sa akin! Kahit anong piglas na gawin ni Gino ay hindi niya magawang makawala sa kamay ng mangkukulam dahil tila ba kapit tuko ito. Ilang saglit pa ay naramdaman niya na lang ang sarili na hindi na nakakapit sa katawan ng punong kapok. Ubod lakas siyang hinagis ng mangkukulam hanggang sa mahulog siya sa batis. Matagal bago siya nakarecover sapagkat nasaktan din talaga siya ng husto sa nangyari. Pakiramdam nga ni Gino ay parang nabalian siya sa ginawang paghagis ng mangkukulam kaya iika-ika siya ng tumayo. Basang-basa din siya at dahil sa pagkadesperado na mabawi ang anak ay dumukat siya ng kung ano-ano sa bag. Tumalsik din kasi sa malayo ang tabak at hindi na niya alam kung nasaan na ito. Nang marinig niyang muling tumawa ang mangkukulam ay napatingala ulit siya sa nasabing puno. Kinuha niya rin ang flashlight at itinutok doon kaya ganun na lang ang gulat niya nang makita ang kabuuan ng mangkukulam. Bukod sa matulis nitong ilong, nanlilisik na mga mata at pangbruhang buhok, ay mas nakakatakot pa pala ang itsura nito. Ang paa nito ay katulad ng sa nakita niyang malaking ibon kanina. Mabalahibo rin ang mga braso nito na parang ibon kaya bigla niyang naisip ang isang bagay. Ikaw yung malaking ibon? Ako nga! Habang walang humpay sa paghalakhak ay hinawakan ito at niyapos ang nangangatog na sa takot na si Carter. Naupo pa ito sa gumagalaw na puno habang tila nililibak si Gino ng tingin. Pitiwan mo ang anak ko, walang iyang mangkukulam ka! Ano bang ginawa ng pamilya ko sa'yo? Bakit pati ang anak ko idadamay mo, ha?
Pero bibigyan kita ng isang kondisyon. Isasaoli ko ang batang to pero ikaw ang sasama sa akin. Kailangan ko na mapapangasawa at ikaw na ngayon ang napili ko. Tay, tulong! Hindi na natapos ang batang lalaki sa sinasabi sapagkat nawalan na ito ng malay tao sa sobrang tindi ng takot. Mas lalo namang natawa ang mangkukulam na hinimas-himas pa ang ulo ng kawawang bata. Linti ka! Kapag may nangyari masama sa anak ko, hahabulin kita hanggang sa impyerno! Putang ina mo rin, Gino! Natigilan ng matipunong lalaki na parang umatras ang bahag. Matapos makita kung paanong mag-ibang itsura at boses ng mangkukulam na parang isang demonyo. Nadala lang ako ng bugso ng damdamin. Ikaw naman kasi, wala pang nakapagmura ng ganon sa pulang mangkukulam na si Olga maliban sa'yo. Dahil dyan mas lalo tuloy kitang nagustuhan. Pakawala mo na ang anak ko at gagawin ko lahat na sinasabi mo! Aasawahin mo ko? Oo! Kung pakakawala mo si Carter ngayon din! Hindi pa tapos ang kasunduan. Hindi mo lang ako basta magiging asawa. Aanakan mo rin ako. At katulad nyo ni Alice, kailangan din natin magkaroon ng 3 anak dahil kung hindi mo susundin ang gusto ko, hindi lang si Carter ang kukunin ko at gagawing alaga. Isusunod kong panganay mong anak, pati ang sanggol na ipapanganak ni Alice. Dahil sa mga sinabing yon ng pulang mangkukulam ay tila nangilabot sa takot si Gino. Wala siyang nagawa kundi ang mapakagat na lang ng labi at mapakuyom ang mga kamao dahil sa galit. Ano? Tinatanggap mo ba ang mga kondisyon ko, ha? Kung hindi, tapos na tayo sa usapang to. Hintayin mo na lang ang mga mangyayari sa mga anak mo sa mga susunod na araw. Pumapayag na ako! Pero hihingi rin ako ng kondisyon sa'yo! Sige at nakikinig ako. Alam kong pagdating sa pagbibigay ng kasunduan ay seryoso palagi ang mga mangkukulam sa kanila mga salita. Kaya ngayon din ipangako mo na hinding-hindi mo nagagambalain na mag-iina ko. Isumpa mo sa harap ng puno ng kapok na to na kapag hindi mo tinupad ang kasunduan natin, ay mamamatay ka! Napangisi ang pulang mangkukulam sa sinabing yon ng matipunong lalaki. Pagkatapos ay bumaba siya sa puno at inilapag muna sa isang tabi ang walang malay na si Carter. Kasunod noon ay nilapitan niya si Gino habang unti-unting nagpapalit anyo sa pagiging isang magandang babae. Hinawakan niya ang pisngi ng lalaki at nagkalaon ay sakato hinagkan ng mariin. Kahit napipilitan ay wala nang nagawa si Gino kundi magpaagos na lamang sa sitwasyon para lang mailigtas ang kanyang pamilya mula sa pulang mangkukulam. Napakatuso mo rin pala. Akin ang iyong palad. Pagkaabot niya sa kanyang palad ay hiniwaan yun ni Olga gamit ang matulis na kuko. Ganon din ang ginawa niya sa sariling palad at pagkatapos ay pinagbigkis niya ang mga dugo nila. Dahil sa pagpayag mo na maging asawa ko, tinutupad ko ang kasunduan. Kailanman ay hindi ko gagambalain ang iyong pamilya at kapag sinuway ko ang kasunduang yon, ay magiging kapalit nito ang buhay ko. Pagkatapos ng kasunduang yon ay nakahinga na ng maluwag si Gino dahil kahit wala na siya ay nakasisiguro siyang hindi na manggagambala ang pulang mangkukulam sa kanyang pamilya. Binigyan din siya ng pagkakataon ni Olga para makapagpaalam kay Carter. Iiwan lang kasi nila roon ang batang lalaki. Maya-maya pa ay nagpalit na ulit ng anyo si Olga bilang mangkukulam at nang paalis na sila ay eksakto naman na biglang nagdatingan ang mga kalalakihan sa baryo. Sa pangunguna ni Kapitan Acebias kasama ng mga opisyal nito pati na rin ang grupo ni Officer Castro. Pagkakita nila sa nakakatakot na itsura ng mangkukulam ay kaagad nila itong pinaulanan ng putok ng baril. Sinamantala naman yun ni Gino na kaagad nagtago. Balak sana niyang kunin ang anak na nasa isang gilid subalit naunahan siya ni Olga na nag-anyong malaking ibon. Galit na galitong lumipad pa itaas saka
Nagkampay ng mga pakpak kaya humangi ng ubod ng lakas na akala mo'y meron ng ipo-ipo. Subalit nagpatuloy pa rin ang mga pulis sa pagbaril kaya napilitan ng lumayo ang mangkukulam. Olga! Ibalik mo ang anak ko! Sinubukan niyang sundan ng ibon subalit sa kasamaang palad ay nakalayo na ito ng tuluyan, tangan-tangan ang kanyang anak. Napaluhan na lang tuloy ang matipunong lalaki sapagkat nabigo siyang mailigtas at mabawi ang anak sa kamay ng pulang mangkukulam. Mabilis na kumalat sa buong lugar ang pangyayari kaya maraming nabahala patungkol dito. Halos araw-gabi naman nagtutungo si Gino sa kakahuyan sa pag-asang babalik si Olga, pero bigo siya. Naipanganak na lang nila si Baby Junie pero hindi pa rin nakakabalik sa kanila si Carter dahilan para mas lalo lang mangulila ang buong pamilya nito. Kampante man si Gino na hindi gagalawin ni Olga ang kanyang pamilya dahil sa kasunduang may bahid ng kanilang dugo, pero nangungulila pa rin siya sa anak. Kaya nang matapos ang taon ay sinunod na lang ng matipunong lalaki ang desisyon ng kanyang asawa na lisanin na ang lugar na yon. Lumipat sila ng probinsya sa pag-asang makakalimutan ang mga nangyari subalit halos gabi-gabi ay mas lalong lumalala ang pagsisleepwalking ni Alice. Hindi naman niya magawang maipatingin ito sa doktor dahil mas lalo silang nagipit sa pera matapos ang paglipat. Sinisikap na lamang ni Gino na magpakatatag para sa mag-iina at itaguyo dito sa abot ng kanyang makakaya. Isang araw, naisipan niyang bumalik sa dati nilang tinitirhan, dala na rin ng matinding pagkamis kay Carter. Na-demolish na ang bahay nila pero wala pa rin nakatira sa nasabing lote. Ang balita niya kasi ay ayaw na rin itong tirahan ng nakabili matapos malaman ang background story ng nasabing lugar. Pasensya na, Carter, kung hindi kita nailigtas, anak. Olga, parang awa mo na. Meron tayong kasunduan na hindi mo sasaktan ng pamilya ko. Ibalik mo na sa akin ang anak ko, please naman, Olga! Natigilan na siya sa pagsasalita nang biglang makakita ng isang kuneho mula sa hindi kalayuan. Nilapitan niya ito at kaagad na kinuha at naluha na lang siyang bigla matapos nilang magkatitigan ng nasabing hayop. Niyakap niya ito ng mahigpit at dinala pa uwi sa bago nilang tinitirhan. Pagpasok sa loob ng bahay ay naabutan niya sa sala ang asawang si Alice, bit-bit si Baby Junie, habang si Jack naman ay nagsisindi ng kandila sa altar. Pangga, Jack, anak, naalala niyo ba nung sinabi ni Carter na naginip siya ng 3 bata na nakatayo sa harap ng pinto ng kwarto? Naalala ko ngayon, Pangga. Ano pong meron, Tay? Yung 3 kunehong alaga niya. Yun yung mga bata. Nanlaki ang mata ng mag-ina at natigilan nang ilabas niya ang kunehong kulay brown. Kaninang umaga, bumalik ako ron sa dati nating tinitiran. Namiss ko na ng sobrang anak ko at hiniling ko sa mangkukulam na ibalik niya na sa atin si Carter. Nakita ko tong kuneho. Si Carter. Ano pong ibig niyo sabihin, Tay? Si Carter ang kunehong to. Yung mga nawawalang bata na hindi na nakita. Sila yung mga kuneho ron sa kakahuyan na sinumpa ng pulang mangkukulam.